Ayan, maulan po, maulan. Maulan, patuloy pong umuulan at humahangin dito po ngayon sa Bangka-Bangka, San Rafael, Bulacan. Yan, magandang hapon sa ating lahat. Kumusta na po tayo dyan mga kapatid sa buong Bulacan at sa Nueva Ecija, Isabela, Cavite, Batangas. Kumusta po Luzon, Visayas at Mindanao? Ngayon po kasalukuyan ay atin pong nakikita na dito po sa aming lugar sa San Rafael, Bulacan ay pabugso-bugso po ang ulan at ang hangin. At mula kaninang umaga, mula kagabi, tuloy-tuloy po ang pagbugso ng ulan at hangin. Yun po mga kababayan. Hihinto, uulan, lalakas, hihina, lalakas, pero nagpapatuloy po siya. At ito kasalukuyan, medyo lumalakas ang hangin mga kapatid. Ayan o. So lumalakas po ang ihip ng hangin. At ito pong, alam nyo po bang ang ihip ng hangin at ulan, ito po ayan, lumakas ng ulan. Ito po ay pagbuhos ng kapangyarihan ng Diyos para makilala po natin, no? Makilala ng buong mundo na walang ibang Diyos na lumikha ng langit at lupa at ang gumawa ng ulan, ang Diyos, walang iba. So, ayan, ako po mababasa na rito. Ayan mga kapatid, habang ako nagbibideo, lumalakas po ang ulan sa aking likod. Kaya sisilong muna tayo na konti. So mga kapatid, mga kababayan, oo, pinapangalanan po ang bagyo Christine ngayon, at yung iba Yolando, yung iba ay Waning, Saning, no? Kung ano pong pinapangalan ng pag-asa sa bagyo. Pero isa lang po naman ang pinanggalingan ng bagyo, kapangyarihan ng Diyos, no? Dahil sabi ng aklat ng awit, kapag ang Diyos po ang umihip, bagyo. At kapag ginalaw ng Diyos ang kanyang, kapag naglalakad ang Diyos, no, sa dagat, lakas. Kapag naglalakad po ang Diyos sa dagat ay umaangat ang karagatan, nagiging tsunami. At kapag ka ang Diyos po ay nagalit, no, ng mga tao, ginalit ng mga tao, no, pumuputok ang mga bulkan, no? So ibig sabihin po, at kapag ang Diyos ay nagsalita, kumukulog at kumikidlat, ibig sabihin mga kapatid, ang lahat ng ito, ang kaganapan sa daigdig na ito ay kapangyarihan ng Diyos, no? Para kilalanin ng tao ang Diyos. Kasi ang kinikilala ng tao, kapangyarihan, pera, no, kayamanan, yan ang minamahal ng tao. Ano pang minamahal ng tao ngayon? Anong sinasamba ng tao? Bato, kahoy, diba? Mga ribulto, Diyos-Diyosan, yan ang sinasamba, samantalang ayaw ng Diyos yun. Ang sabi sa Exodus, huwag po tayong gagawa, no, ng anumang uri ng ribulto, hayop, tao, kahoy, gumagapang lumilipad, no? Walang dapat sambahin kundi ang Diyos lamang na si Yahweh. Through the name of our Lord Jesus Christ, siya lamang po ang dapat nating luhuran, parangalan at sambahin, sapagkat siya po ang lumikha ng langit at ng lupa. Mga kababayan, ito pong hangin, bagyo, ginigising po tayong buong bansa at ang buong daigdig, no? Ginigising po tayo para kilalanin may Diyos na lumikha sa langit at sa lupa, no? Kaya mga kababayan, ito pong paggalaw ng mga puno dahil sa malakas na hangin, ito po ay kapangyarihan ng Diyos, no? Kaya nawa po ay igalang, kilalanin, sambahin natin ang Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. At sa gayon, magiging payapa ang daigdig, magiging maayos ang daigdig, talikuran natin ating mga kasalanan, paglalasing, pagiinom, sugal, pambababae, panlalalaki, anumang uring kasalanan ay talikuran na po natin. Sa gayon,
maging mabuti, maayos ang buhay natin, at payapa ang ating buhay sa daigdig, no? Kaya nagkaroon ng mga ganitong kalamidad. Kasi napakaraming tao hindi kumikilala sa Diyos eh. Kahit sa bansang Israel na pinili ng Diyos, hindi rin po lahat na naniniwala sa Kanya. Pinatay pa nga nila ang bugtong na anak ng Diyos, ang Panginoon Jesucristo. Pinatay pa nila. Pinako sa krus ang Panginoon Jesucristo. Kasi paniniwala nila anak ng karpentero lang. So mga kapatid, ibig sabihin, kahit dito sa Pilipinas, sa buong daigdig, bihira ang kumikilala kay Jesus Christ bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Kaya na, congratulations at napakapalad po ng bawat bansa na ang kinikilala ay Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, Jesus Christ, King of Kings, in the Lord of Lords. Nawa po ay ingatan at iligtas ng Diyos ang ating po mga kababayan na dumaranas po ng matinding pag-ulan at pagbaha sa mabababang lugar. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, i-bless ng Diyos ang ating gobyerno, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte, at ang mga senador, mga gobernador, congressman, mga mayor. Yan, ilabas nyo na po ang inyong mga budget ngayon para tulungan po ang atin pong mga kababayan na kung saan nasa evacuation center ngayon sa kasalukuyan. Maraming salamat po at nawa kahabagan at kaawaan tayo ng Diyos. Naway humupa po ang bagyo at ang ulan, Lord. Naway patigilin niyo po ang ulan, ang hangin, at patawarin ang aming mga kasalanan, ang buong bansang Pilipinas. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan. At pinagpala mo ang bansang Pilipinas, maghari ka sa bansang ito, at makilala ka bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng buong mundo. Purihin ang pangalan ng Panginoon Jesucristo. God bless us all po mga kapatid. Maraming salamat po. Kung nagustuhan nyo po ang video kong ito, pakishare po sa ating mga kababayan. At nawa po ay pagpalain ng Diyos ang bansang Pilipinas. God bless. Ingat po sa lahat na nagbibiyahe. Ingat po kayo. Kung maaari, nasa bahay muna tayo. Madulas po ang atin pong kalsada ngayon at marami pong baha ngayon. Baka kayo ma-traffic lang o mabalaho, matrap lang kayo sa baha. Okay, ingat po kayo. Ingat po, lalo na mga nagmumotor. Ingat po dahil madulas po ang daan ngayon. God bless po. Thank you Lord. Salamat po. Medyo humina na po ang ulan at hangin. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa aking video. God bless us all. We love you all. To God be all the glory. Bye-bye. Bye-bye.